Pinagkahampas ng kahoy, isinilid sa storage box at saka itinapon ang labi ng isang ginang sa Bulacan. Inamin ng suspect na anak mismo ng biktima ang pagpatay. May report si Dano Tingkungko. Hila-hila ng isang lalaki ang malaking storage box na yan palabas ng kanilang bahay sa Pasig. Nadiskubre kalaunan na ang laman pala ng kahon, ang bangkay ng ina niyang si Maria Elena Estrella Villastique. 6 na araw nang hinahanap ng kanyang mga kaanak ang biktima dahil hindi pumasok sa negosyong kantin sa Maynila. Nitong Sabado nakita ang katawan sa liblib na lugar sa Norsagaray, Bulacan. Talaga po nangangamoy. Parang bata na nakabalukto na kaganito eh. Abot daw yung sikot tuhod eh. Parang pinilit na isinyot sa karton eh. Batay sa autopsy, namatay ang biktima dahil sa blunt traumatic injury sa ulo. Nadurog po kasi yung ganito niya dito po sa right side. Tapos kabila rin po, meron din po. Kabilaan po yun hanggang sa likod. Halos 1 linggong nagtago ang suspect na mismong anak ng biktima na si Raymond Villastique. Kahapon namataan siya ng mga kaanak sa isang mall at agad itinimbre sa NBI. Inamin niyang pinaghampas niya ng kahoy sa ulo ang ina. Itinuro niya rin kung saan niya itinapon ang katawan nito. Sabi ng mga kaanak ng biktima na pag-aawayan ng mag-ina ang pagkawala raw ng pera ng biktima. Itinanggi ito ng suspect. Ang malimit daw na pamamahiya ng ina sa kanya ang pinagtalunan nila gabi ng March 5. Nag-sorry para sa mga mistakes na akala niyang ako yung gumawa or mga nagawa ko na nag-sorry pa rin ako. Parang nag-blackout na lang lahat nung constantly every day for the past few years, constant degrading. Maayos naman daw sila noon pero nagbago raw lahat ng ang sasakyang ipinondar para sana ipang TNVS ay pinasok sa rent-a-car at nawala sa pasalo scam. Humingi ng paumanhin ang suspect sa ginawa. Nahaharap siya sa reklamong parricide. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News.